tips paano ka makakaipon ng mabilis. Gusto mo ba yung ikaw yung may control sa pera mo or yung pera mo ang may control sa'yo? Siyempre, mas gusto natin na tayo yung may control sa pera, di ba? Kapag may control tayo sa pera, ibig sabihin, empowered tayo. Alam natin kung saan dapat ilagay yung pera natin. Hi Dreamers! Hi everyone! Ako nga pala si Nel Sembrano Lontok. Dati akong accountant na ngayon ay isang online entrepreneur and financial educator sa IMG. Dito sa channel ko, nagbibigay po ko ng personal finance tips for beginners at mga tips paano ba ako nagkaroon ng time freedom doing the mission of IMG. Kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa'yo, consider mo na mag-subscribe at click mo yung notification bell para updated ka every time na meron akong bagong video. So, unang tip ko para makaipon tayo ng mabilis or ma-achieve natin yung mga financial goals natin. Kasi sa nagiging dahilan kung bakit tayo nababaon sa utang pag merong emergency, di ba? Importante na ito yung pinakauna yung pag-ipunan. Maglaan po kayo for emergency fund. Emergency fund, pwede kayo mag-start muna sa halagang, ito baka yung iba nalalakihan sa 50K, pero yung 50K kasi napakaliit lang yon na emergency fund. Una, buuin nyo muna kahit at least 50K lang na emergency fund, lalong-lalo na kung meron pa po tayong mga binabayaran na utang. Kasi kaya tayo lalo nababaon sa mga utang. Kung nagkaroon ng emergency, like kunwari, merong nasira sa bahay, o kaya merong nasira sa sasakyan, o kaya nawalan ng trabaho, o kaya nagkasakit, o kaya nagkasakit yung aso nyo. Di ba yung mga emergency na hindi natin inaasahan? Yan yung nagiging cause kung bakit tayo nagkakautang. So, unahin nyo muna na pag-ipunan is yung emergency fund. Mag-start muna kayo sa 50K. And then after that, pwede nyo siyang buuin na yung 3 to 6 months ng expenses nyo. Kunwari, gumagastos po kayo ng 20K every month. Ang 3 to 6 months nun is nasa 60 to 120K, di ba? So kung may 50K ka na naipon na unang emergency fund, bubuin mo na lang yung 60 to 120K. Depende sa'yo yan. Depende rin kasi sa estado ng trabaho nyo, kung stable ba yung work nyo, baka okay na yung 3 months lang na worth of emergency fund. So depende, kayo pa rin yung makakapagsabi kung magkano yung worth ng emergency fund na dapat meron kayo. Pangalawa, ito, para magkaroon kayo ng control sa pera at mabilis po kayo makaipon, importante na natatrack nyo yung expenses nyo. Alam nyo ba, until now, since 2012, nagsimula ako na talagang maging aware or parang alam ko kung saan napupunta yung pera ko. Kailangan sinusulat nyo siya. So until now, nagsusulat po kami ng aming gastusin kahit sa pinakamaliit na halaga. Kasi tao din naman kami. Minsan, sumasobra talaga kami sa budget. So pag natatrack mo yung expenses mo, alam mo, dito pala ako napasobra ng gastos ngayong buwan. Napasobra ng kain, napasobra ng shopping, napasobra ng bili online. Alam mo na sa susunod kung saan ka magbabawas ng budget kasi nag-overspend ka nitong buwan. Hindi mo magagawa yung pag-a-adjust ng budget mo kung hindi mo tinatrack yung expenses mo. Yan yung isa sa pumipigil sa atin kaya hindi mabilis yung pag-iipon natin. Hindi natin natatrack yung expenses natin. Pwede sigurong gawin na natin yung hindi pag-track ng expenses kung kasing yaman na tayo ng mga milyonaryo talaga dito sa Pilipinas, di ba? Pwede nating hindi na gawin yon, like pwedeng percentage na lang ng kinikita natin, gastusin na natin. Pero kung maliit pa yung kinikita natin at alam natin na hindi pa rin siya sapat, importante na natatrack natin expenses natin. Gusto mo bang i-level up ang kaalaman mo about proper money management and investing your money? Kami sa IMG ay iniimbitahan ka sa aming free webinar via Zoom. Meron kaming schedule ng Monday, Wednesday, Friday ng 8 p.m. Philippine Time. Kung interesado kang matuto, message mo ko sa FB page ko na Nel Sembrano or email me sa nelsembrano.cs@gmail.com para mabigay ko sa iyo ang Zoom meeting details. Number 3 na tip ko, paano kayo makakaipon ng mabilis is huwag nyo pong kalimutan yung retirement. Importante yan. Kasi alam nyo, puro kung hindi pa ako part ng IMG, baka until now hindi ko pa iniisip yung retirement. Kasi 'di ba, natural sa ating mga Pinoy, parang nakafocus tayo sa present moment eh. Yung nakafocus tayo sa ngayon lang. Ano yung kakainin natin ngayong araw na to, sa mga susunod na araw. Kung ano lang yung pangangailangan natin ngayon. Hindi natin iniisip kung ano yung magiging needs natin in the future. Pagdating ng araw na nag-retire na tayo at hindi tayo nakahanda, isa rin yan sa magiging dahilan kung bakit hindi tayo nakakaipon talaga ng mabilis. Tapos isama mo pa, hindi naman nakasalanan ng mga magulang natin or ng mga nauna sa atin na hindi sila nakapag-aral talaga kung paano i-invest yung pera nila. Pero na isa din sa pumipigil sa inyo kung bakit hindi mabilis ang pag-usad ng savings and investment nyo is because shoulder nyo rin yung mga magulang nyo or yung mga kapamilya nyo na hindi nag-aral ng tamang paraan ng pag-handle ng finances nila.
isa sa babaguhin natin sa ngayon is maghanda tayo para sa retirement natin para yung susunod naman na generation, yung mga anak natin, hindi na tayo isa-shoulder later on, 'di ba? Kasi tayo na mismo yung kapaghanda para sa ating retirement. Tip number 4, di masyadong iniisip ng tao eh. Baka nga yung iba nakafocus na lang sa pagtatrabaho talaga eh, kung magkano yung kikitain eh, pero hindi nagsiset ng malinaw na financial goal. Or yung iba nakokornihan, 'di ba? Bakit pa ba ako magsiset ng mga financial goal eh? Yung ko nga pang araw-araw ko nagastusin eh hindi ko na nga masustentuhan. Importante pa rin to, even maliit ang sweldo natin or sakto lang yung kinikita natin. Kapag meron tayong sinet na goal, ibig sabihin nun, may intention tayo na ma-achieve yun. Mumove unti-unti yung katawan natin. Kapag meron tayong sinet na goal, nagkaroon tayong intention na ma-achieve yung goal na yon, yung katawan natin nagmo-move, naghahanap tayo ng paraan. Paano ba natin ma-achieve yung goal na yon? Kaya importante po yung pagsiset ng goal. Ako araw-araw nagsiset ako ng goal. Hindi ko alam kung nakaka-relate din kayo ah. Kasi before, yung goal na siniset ko, parang sobrang unrealistic. So kapag hindi mo siya na-achieve, di ba nalulungkot ka? Tulad ngayon, November na. Na-achieve ba natin yung goal natin na sinet ng January? Better yung mas realistic na goal para at least kahit kalahati siguro ma-achieve natin. So, importante yung pag-set ng goal kasi dyan magsisimula yung action natin eh. Meron pa tayong isa't kalating buwan na lang ba bago matapos yung 2023. Tandaan nyo, hindi nyo kailangang antayin yung January para mag-set ng goal. Everyday, pwede ka po mag-set ng goal. Ako ginagawa ko po yun everyday. Magsiset ako ng goal. Katulad ngayon, nag-set ako ng goal ng ilang video. Hindi ko siya na-achieve. At isa-kaisa ako. So parang ganun. So ganun din sa finances natin. Kunwari, nag-set ka ng emergency fund na 50K. Pero ang naipon mo lang is 30K. At least, di ba, lumagpas ka sa kalahati. Importante po yan, magkaroon ka ng malinaw na financial goal. Number 5 na tip para mabilis po tayo makaipon is magbigay kayo ng oras para mag-aral tungkol sa pera. Yung pera kasi, it's either kakampi natin or kaaway natin. Paano ba natin magiging kakampi yung pera? Or paano din ba tayo pwedeng i-bless ng pera? Kapag alam natin paano i-manage yung pera natin ng tama at ini-invest din natin siya sa tamang platform or investment facility, yung pera na yun magbibigay po ng interest sa atin, di ba? So, ibig sabihin bine-bless tayo. Pero, paano tayo nagiging kaaway ng pera? Kapag yung pera po ay ginagastos natin sa kung saan-saan na hindi naman magbibigay sa atin ng income, ang kapalit po nun, edi utang, di ba? Magkakanda utang-utang tayo kapag ganun. Yung pera, hindi siya masama. Ang masama kung paano natin siya gamitin. Kailangan magbigay tayo ng oras para pag-aralan tungkol sa pera. O, wala masama sa pera eh. Kailangan natin pag-aralan yon kasi importante naman talaga yon. Hindi siya yung magbibigay sa atin ng kasiyahan pero isa siya sa tool para maging happy tayo or ma-achieve natin yung mga gusto nating ma-achieve. Hindi siya may direct effect para makaipon tayo ng mabilis pero pag nag-i-invest tayo sa financial literacy, regularly, nag-aaral tayo, yung natututunan natin, yun yung ini-implement natin, ini-execute natin para yung pera natin mabilis lumago. Number 6 is ito. Kung meron po tayong mga utang, kailangan i-manage natin yung utang natin wisely. Huwag tayong magtago sa pinagkakautangan natin. Kung meron po tayong utang, harapin natin, dagdagan natin yung cash flow natin para mabayaran natin yung mga utang natin. Wala namang iba talagang paraan para po makabayad tayo ng utang. Kailangan financial education. And second, kailangan dagdagan natin yung cash flow natin. Yun lang po yung tanging paraan. Kasi nagkakautang lang tayo dahil hindi sapat yung income natin. Unless kung naging maluho tayo. Unless kung naging spender tayo. Pero kung hindi naman po tayo magastos, hindi tayo spender, nagkautang-utang tayo dahil siguro may nagkasakit sa pamilya or nalugi yung business, valid naman yung dahilan kung bakit nagkautang. Huwag tayo masyadong mag-dwell dun sa problem na puro utang. Ang solusyon natin doon, hanap agad tayo ng paraan para madagdagan yung cash flow natin. Sabi nga doon sa napanood namin sa Frozen 2, so do the next right thing, 'di ba? Gawin mo agad kung ano yung dapat gawin na susunod para ma-solve mo yung problem. Number 7, para mabilis po tayo na makaipon is ito, learn to say no. Lagi ko po itong sinasabi sa video ko, huwag kang maging ATM ng lahat. Alam ko, masarap tumulong. Alam ko, masaya yung maging generous ka sa kapamilya mo, kaibigan mo, nalalapit sa'yo. Masarap na nag-share ng blessings. Pero, huwag naman sobra-sobra. Isa yan sa pumipigil sa atin kung bakit hindi mabilis tayo nakakaipon dahil bigay tayo ng bigay. Na lang tinutulungan natin lahat na mag-ask sa atin ng help, bigay tayo. Lalong-lalo na ngayon, magda-December, syempre, nandyan yung mga regalo, ganyan, or yung mga OFW natin, syempre, nakasanayan na nila yung magpadala ng mga balikbayan boxes. Siguro this time, baka pwedeng kalahati na lang, 'di ba? Para yung kalahati, i-invest mo naman para sa sarili mo.
Adagdagan mo yung savings mo. Kunwari, may nangungutang sa'yo. Kung hindi ka talaga makatanggi, pwedeng ang bigay mo lang sa kanya yung amount na parang tanggap mo kahit hindi niya bayaran. Natutunan ko yun sa isa kong kaibigan. Sana matutunan mo na mag-no kapag meron nang hihingi sa'yo, may nagre-request sa'yo, so mag-no ka. Ikaw rin naman din yung kawawa later on pag ikaw na yung nawalan ng trabaho, ikaw na yung walang-wala, hirap din. Diba? Kanino ka hihingi ng tulong? Kasi wala rin naman sila. Last tip, para mabilis po tayo makaipon, importante po na mag-invest tayo sa sarili natin. Maraming paraan ng pag-i-invest sa sarili. Pwede pong mag-invest tayo sa knowledge. Specifically kung personal finance, syempre mag-invest ka sa financial literacy. Mag-invest ka kung paano mo papalaguin yung pera mo. Magbabasa ka ng libro, mag-attend ka ng webinar, manonood ka ng mga videos, talagang magbibigay ka ng time para pag-aralan. Kung kailangan dagdagan mo yung cash flow mo, pag-i-invest din po yung pag-aaral ng bagong skills. Kasi pag nag-aral ka ng bagong skills, pwede mong gamitin yon para kumita ka. Actually, hindi mo nga kailangan ng malaking puhunan para kumita ka ng extra. Ang kailangan mo lang talaga diskarte. Ang kailangan mo lang, meron kang skills talaga na alam para magamit mo to earn extra money. Hindi na kasi enough po ngayon na trabaho lang yung ating source of income. Kailangan meron talaga tayong other source of income. Mabilis tayo makakaipon kung mas malaki po yung ating cash flow. Yan po ang isa sa naging realization ko 11 years ng pagiging member ng IMG. Lahat ng problema mo sa pera masusolve kapag malaki yung cash flow mo. Kung gusto mo na maaga ka mag-retire, gusto mo na matulungan yung pamilya mo, kailangan malaki yung cash flow mo. Siyempre, ang daming bagay na kailangan pag-aralan doon. Yung cash flow ba natin, positive, negative. Ang gagawin nyo lang po talaga is magbigay kayo ng time para pag-aralan yon. Kasi ako din naman, 11 years ago, hindi ko rin naman alam kung paano ko i-invest yung pera ko. Hindi ko rin naman alam paano papalaguin. Nagbabasa lang po ako ng libro. Ang una ko nabasang libro is yung kay Robert Kiyosaki na Rich Dad, Poor Dad. Pero hindi ko alam kung paano siya execute. Kung naging part ako ng IMG, doon ko natutunan kung paano ko siya i-execute. Kung marami kang natutunan sa video na to, sigurado ako na makakatulong sa'yo itong mga videos na nakikita mo sa screen. Yan ang next na panoorin mo. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in another video.